Okay, so ayun. Inyo sa mga kabagis, Jubilito TV official po at eto na naman po muli ang isang edisyon po 'no, ng ating reaction video mga kalingap at kabagis 'no. Pero bago po lahat siyempre po shoutout po muna natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab. Sa ating mga kalingap netizens, kalingap subscribers at kalingap supporters, ayan po, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. So for today's reaction video mga kalingap at kabagis, ito pong, paghaharap na Medit at ng kanyang dating kaibigan na si Christine Joyce. Ayan, nagharap na po sila sa Rappi Tulpo in action, no? At kung gusto po ninyo mapanood ay it was aired on October 29 kahapon po mga kalingap at kabagis at mag-start po kayo ng 1 hour and 45 minutes at dun po magsisimula yung segment between dito po kay Medit at dito po sa kanyang best friend na kanya pong inirereklamo kay Sir Rapi Tulfo. So to give you a brief context no, mga kalingap at kabagi sa mga hindi po nakasubaybay sa istorya po no ni Medit. So si Medit po ay dati pong beneficiary ng Kalingap at isa rin pong content creator at ambassador sa kanilang eskwelahan diyan sa Naga. So, masasabi rin naman po natin kuwan, successful din po no ang kanyang pagiging content creator dahil marami siyang followers sa both platform niya, sa Facebook at sa kanyang YouTube channel. At lalo pang lumaki ito, yung kanyang mga followers and subscribers nung siya po ay na-scout at kahit papaano naman po ay natulungan ng programa po ng Kalingap. At yung pag-alis niya po ng Kalingap ay kanya na po yun, no? Personal decision niya na po yun. So, hanggang doon na lang yung konteksto, no? At para at least aware yung mga viewers natin kung sino yung pinag-uusapan natin. Ayan. Dati po siyang nai-partner kay Kalingap Dan, no? Dito po sa love serye ni Kalingap Rab, no? Sa kanyang official YouTube channel. Ayan. So ito na nga, no? Hindi po natin sukat akalain na meron palang namuong hidwaan. Actually, hindi po tayo updated dahil matagal na rin po tayong hindi nagbigay ng reaction video dito. Pero kagaya po ng dati, ay tayo po ay nagre-reaction lamang sa mga bagay-bagay na nakikita po natin sa social media, no? Na kung saan ay sa tingin po natin ay makakapagbigay tayo no ng isang honest opinion at sabi nga po nila point of view regarding nga po dito sa usapin na ito, which is yung pong pagpapatulpo ni Medit sa kanyang best friend na si Christine Joyce. Tama po ba, mga kalingap at kabagis, Christine Joyce? Or CJ na lang, ayan. Well, anyhow, mga kalingap at kabagis. So, nagsimula pa pala, no? Ng April, yan. Correct me if I'm wrong, again. Dahil yun po yung napanood ko. April, nagsimula ang pambubuli, allegedly, kay Medit, itong kanyang kaibigan at maraming mga paratang na nabibitawan both dito po sa platform na ito at sa kabilang platform. So sabi po, as per doon po sa statement na binigay ni Medit doon po sa programa ni Idol Rapi ay matagal niya na pong kumbaga parang nagtitimpi siya, no? Na wag nang sagutin. Pero yun nga po, malaki na po yung naging impact, no? Sa kanyang psychological, sa kanyang pamilya, no? Yun po yung sinabi ni Medit kay Idol Rapi at sa kanyang staff doon po sa program at nagsisik po siya ng justice regarding nga po doon sa allegedly na pambabalahura or paninira na ginagawa po ng kanyang dating best friend, no? So, upon reviewing nga po no ni Idol Rapi yung statement ni Medit at yung statement po ng kanyang best friend na si Christine Joyce ay siyempre po hangga't maaari ito pong si Idol Rapi ang gusto naman po niyan ay mapag-ayos, 'di ba? Kahit sino naman po siguro 'no. Walang mga bagay-bagay na hindi na nauuwi 'no sa magandang pag-uusap. Pero sa tingin ko po, sabi nga po ni Medit ay talagang gusto niya pong sampahan ng kaso or ng reklamo ito pong kanyang dating best friend ay sabi nga po ni Idol Rapi ay kung talagang sa tingin niya ay nadihado siya at gusto niya talagang sampahan ng kaso ay tutulong ang programa ng idol natin na si Sen Rapi Tulpo.
At, nakakagulat din po 'no, yung naging stand nito pong dating best friend ni Medit. Dahil talagang sabi niya nga po ay haharapin niya 'no, kahit saang husgado kung matuloy man sa sampahan ng reklamo 'no. Yun po yung naging stand naman ng kanyang, dating best friend. At, hanggang sa bandang huli or hanggang sa dulo ng, segment na ito na nailaan dito po sa dalawang ito ay wala pong nagpatinag 'no. Kasi sa bandang huli, eh, talagang, naglalabasan na sila 'no ng kanilang mga, sabihin na nating itinatago sa kanilang mga closet 'no. The ghost under the closet, ika nga, ay nagsisilabasan na between these, two individuals 'no. At, natapos po ang segment nila na kung saan ay parang gusto pa rin ni Idol Rapi na mapagkasundo ito pong dalawang ito dahil sabi nga po ni Idol Rapi ay may pinagsamahan dahil nga po magkaibigan ay siyempre po ang gusto ni Sir Idol Rapi para hindi na po, humaba ang usapin na ito ay 'di ba, pag-ayusin na lang po. So all in all, mga kalingap at kabagis, although sabihin na nating nakapagbigay ng pangako si Idol Rapi kay Medit na tutulungan siya 'no, sa pagpa-file ng reklamo at, ito naman pong kanyang kaibigan na si Christine Joyce or si CJ po ay handang harapin kung ano naman po yung reklamong ibabato sa kanya 'no, kahit saang husgado daw po 'no. So, ang kuwan lang po dito, ang opinyon ko lang po dito 'no, mga kalingap at kabagis, regarding po dito sa, ah, hustisya na gustong makamit ni Medit 'no, regarding nga po dito sa allegedly na pambabalahura na at paninira na ginawa ng kanyang best friend o kanyang kaibigan ay, kung gusto niya talagang mahantong 'no, kasi nabanggit pa nga na nagamit pa yata itong si Egypta TV 'no, na kung saan ay ipinapasa daw yung information at, yun po yung ikino-content 'no ni Egypta sa kanyang channel 'no. So nabanggit po ang pangalan ni Egypta dito po sa segment na ito ng kanilang pag-uusap. So, dako na tayo sa ating, opinyon at, kuro-kurong maibibigay point of view regarding dito sa usapin na ito. Mahabang proseso po ito 'no, mga kalingap at kabagis 'no, kung gusto pong ituloy ni Medit yung pong yung pong pagpa-file ng reklamo dito po sa kanyang dating kaibigan. It will take your time, it will take your resources, and it will take a lot on your psychological, sabihin na nating, capacity. Hindi ko naman po sinabing 'no, psychological capacity by means of talagang it is a very stressful environment 'no, 'pag tayo po ay, nagsasampa ng, reklamo. At malaki po ang magiging apekto nito sa ating, sabihin na nating pagkatao, sa ating pamilya, sa mga taong nakapaligid sa atin. And at the same time, alam naman natin na si Medit ay nag-aaral. So magiging impact din 'to sa kanyang pag-aaral, 'no? Just imagine 'no, na talagang yung oras mo 'pag may hearing, 'di ba? Ay kakain ng napakahabang panahon ng iyong oras na kung saan ay puwede mo namang, i-diversify sa mga bagay-bagay na magiging, sabihin na nating fruitful 'no, magiging productive ka kaysa naman dun sa inaasikaso mo na, pagsasampa ng reklamo. Kasi hindi naman po puwedeng hindi ka a-attend kung magkaroon ng sabihin na natin, ano bang tawag dun, promulgation 'no, sa korte na kung saan ay maghaharap-harap kayo at, basta ang pagkakaalam ko nito 'pag nagsampahan ng reklamo napakahabang proseso po niyan, 'di ba? At mukhang hindi po magpapatinag 'no, base po sa nakikinita po natin, hindi magpapatinag ito pong kanyang dating kaibigan at talagang, ready rin siya na harapin kung ano man yung reklamong ibabato sa kanya at parang sabihin na nating may resources din 'no? Parang napapansin ko po may resources din kasi talagang hindi rin siya nagpatinag. Kaya ang ganang sa akin lang, ang maipapayo ko lang naman, ito'y payo lang naman po 'no, payo lang at, masasabi nating reaksyon din 'no, regarding dito, 'di ba? Ay kagaya ng sinabi ni Sir, Idol Rapi 'no, kung kaya pong pag-ayusin 'no, ang dalawang ito, ay pag-ayusin na lamang po.
'di ba? Kasi by the end of the day, yung mga bagay-bagay na nasasabi natin sa social media ay minsan po ay, bugso ng bugso ng damdamin. Sabi nga po nila, "When the emotion is high, the intelligence is low." Yun lang naman po yung quote na kadalasan pong masasabi po nating nangyayari dito po sa social media. At kung nag-subside na po yung emotion and mare-realize po natin na parang, "Ano yung nasabi ko? Ano yung nagawa ko?" 'Di ba? Kumbaga nasa huli yung pong pagsisisi, ika nga. Kaya ito'y aking opinyon at payo din na kung saan ay kung kaya pong mapag-usapan, makapaghingi ng kapatawaran sa isa't isa. Kung ang Diyos nga po ay nagpapatawad, tayo pa kayang kanyang nilikha 'no, ay hindi makakapagpatawad sa isa't isa. So, isabuhay na lang po natin 'no, yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin at yung 'di ba, pagsalo niya sa mga kasalanang nagawa natin, yung sacrifice na ginawa niya 'no, ay, isapuso po natin bilang isang mabuting Kristiyano, isang mabuting, mananampalataya sa Panginoon. Dahil kung pananatilihin po nating, galit ang namumuot sa ating dibdib, sa ating puso, sa ating kalooban, ay hindi po tayo makakahanap ng sinasabi po nating katahimikan, both sa ating emotion at sa ating sabihin na nating, pag-iisip, 'di ba? Mas magaan po sa pakiramdam ang wala po tayong naargabyado, wala po tayong iniisip na, 'di ba, kaaway, 'di ba? Kaya kung kaya pong ayusin, 'di ba, magkapatawaran, it will be the best remedy para po, matuldukan ito pong usapin na ito. Hindi naman necessary na every magkakaroon po tayo ng problema 'no, ay, tatakbo po tayo sa social media at, hihingi 'no, ng saklolo sa ating mga followers, sa ating mga sumusuporta sa atin 'no. Although sabi nga po nila meron po tayong pinapairal na batas para makakuha ng tamang katarungan, pero mas maganda pa rin po siguro 'no, kung yung katarungan ng pagmamahal ng ating Panginoon ang ating paiiralin 'no. So, good luck. Good luck dito kay Medit at good luck dito sa kanyang kaibigan, and we do hope that they found ika nga ang kanilang, kapayapaan 'no, sa kanilang puso, ang kapatawaran sa kanilang puso at maayos itong sigalot na ito. Ano sa tingin ninyo mga kalingap at kabagis, magandang suggestion po ba 'yon? Eh, kung maganda po, eh, siyempre po i-comment niyo na lang po sa ating comment section at do'n po natin pag-usapan, ayan. So 'yun, ito na po. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, subscribe niyo na po 'no, Jobilito TV Official. At kung nagustuhan niyo po ang ating reaction video for today, ay paki-like naman po mga kalingap at kabagis. So hanggang dito na lang, once again, this is Jobilito TV Official, proud member po ng Team Co-os at ng Team Bios. As I always say mga kalingap and kabagis, peace, God first. God bless po. Bye-bye.